kailangan. So, tayo po'y makakilala sa ating Panginoon. Ano po? Kung makakilala tayo sa Panginoon, binuksan din ng Diyos yung ating pandama. Na dati wala tayong pakialam sa iba. Pag tayo ipagpapala atin yan, pinaghirapan natin yan. Pero nung tayo makakilala sa Panginoon, binuksan yan, ito yung daluyan na sa ating pandama. Kaya kapag may blessing tayo, nag-iisip tayo, sino kaya ang aking babahagi? Sino kaya ang aking bibigyan? At sa mga hindi tayo nabubuhay para sa Panginoon, meron na tayong care. Marunong na tayong mag-share. At kung may nalaman tayo may pinagdadaanan, bahala siya. Bahala siya. Siya naman ang guluhan niya eh. Kahit ganun pa man, pinupuntahan natin, pinagpeta rin natin, ating binibigyan ang mga salita ng Panginoon kasi may pakina tayo sa mga. Pero dati wala. Ano po kanya-kanya? Walang pakailan. Hindi ako nangungutang, pero huwag niyong uutangan. Hindi ako nangihingi, pero huwag niyong humihingan. Ganyan, pagkira natin. Pero noong si Jesus, sabi nga, ay pumasagsak po rin natin. Sabi nga, ang dami ng upang sa akin, nakapagbayad eh. Nagpapaupang pa rin. At kahit pera na nga natin, ano kung alam namin talagang kailangan nito, mapapalagay siya sa alangan eh. Kaya talagang lumutuwa tayo para dito. At pag meron mga kailangan, may sakit, o ano mang kailangan ko bukas ang ating mga kapatid. Yung po dati, wala eh. Dati hindi ganyan eh. Pero nagkaroon tayo ng spiritual healing ko. Sabi nga, binuksan ng Diyos ang ating pagdama. Nadadama natin ang kapatid natin ay pinagdadaan. Nadadama natin ang mga anak natin pinagdadaan. Ang kapamilya natin, ang kapitbahay natin. Because of God. And sabi, and we taste and see the goodness of God. I'll get your verse. Tignan mo at latapin ang kabutihan ni Yahweh. Mapalad ang mga taong nananais. Binuksan ng Diyos ito. Yung kanilang mga mata. Kaya ang sabi nila, napakahusay ng lahat ng kanyang ginawa. Binigyan niya ng pandinig ang mga bingi at pinagsalita ang mga bibig. Sabi ko, buksan ng Panginoon ang mata natin. Tayo natin yung puso natin. Sabi nga doon sa Out 34 verse 8 sa ibig ko niya. Sabi, they taste, nalasahan, at nakita natin ang kabutihan ng Diyos. Sabi, taste and see that the Lord is good. Taste and see that the Lord is good. Hindi lang nakikita natin at nalalasahan ang kabutihan ng Panginoon pag may pagpapala. Nalalasahan natin ang kanyang kabutihan. Sabi, ang kanyang kagandahang loob kahit sa panahon man ng kahirapan. Sa panahon man ng mga trials, ang nakikita pa rin natin ay ang kabutihan ng Diyos. Hindi lamang sa panahon na tayo ay nananakit. At yun, isang napakalaking bagay na sa binuksan ng Diyos, ano po, ang ating mga mata, ang ating mga panlasa, kaya nalalasahan pa rin natin nakikita ang kabutihan ng Diyos. Sabi nga po dyan, binuksan niya, sabi nga, ang nababarang daluyan sa ating mga tenga at sa ating mga mata. At ang Diyos, ano po, sabi nga, ay siya naging tao. Kaya alam ng Diyos ang lahat ng ating pinagdadaanan. Alam mo naman. Alam din lahat. O, kaya minsan parang sabihin natin, parang wala tayong karamay, nagkisa tayo, iniwanan tayo, hindi tayo nadamayan. Sabi nga, nung may pera, maraming kaibigan, nung nawalan, wala nang kaibigan. Mona, saan ka Mona? Where are you? Hindi pa si Mona. O, Mona, yung alala ka. Pero alam niyo po, ang Panginoon na lahat yan. Tayo nahihirapan, tayo may mga struggle, tayo ay, sabi nga ay, na-express, alam ng Diyos yan. At po, handa ang Panginoon na tayo damayan. Kahit tayo naiintindi siya ng asawa natin, mga anak natin, kasama natin sa bahay,
Kahit sino man, hindi ka naiintindihan, pero isa lang ang tiyak. Naiintindihan tayo ng Panginoon. Kasi pinagdaanan niya ang bilang tao. Pinagdaanan niya ang lahat ng sakit. Pinagdaanan niya ang lahat ng mga pagsubok. Kaya, saan tayo magtitiwala? Ano po ang Panginoon? Ganyan tayo magtitiwala sa Diyos. Kaya nga, ang aming events kahapon, bakit kayo? Sabi nga, bakit? Anong kaibahan na nagtitiwala sa tao sa Diyos? Kasi pag nagtiwala ka sa tao, may mga doubt yan. May mga doubt. At isa pa mga pagkakuhan ka, hindi mo tutuparin. Kasabi pa sa'yo, tinangako ka na ating. Tutuparin ko ba? Tama rin po nga ako. Pero pag sa Panginoon tayo nagtiwala, ano po, kung ang sagot man ay no! Wait! Kahit hindi yan. Sabi na tayo yung meron pa rin kagalangan. Meron pa rin tayo kapalipakan. Bakit? Kasi alam natin, may purpose ang Panginoon sa lahat ng bagay na nangyayari. Kaya sabi nga ni Harang David, naalala ko si Aris, sabi nga, sa buong magdamag, ang unang ko'y basang-basa dahil sa pagpiyak. Ngunit, sa iyo pa rin ako, pagdating ng umaga. Sa iyo pa rin ako, Panginoon. Ibig sabihin, alam mo siya, nagkagilot struggle, pain, failure, umiiyak. No, diba ganyan tayo umiiyak? Hindi mo bawal ang umiiyak. Sabi ako umiiyak, ano? Kapag gano'n parang kabigatan, umiiyak talaga tayo. Kahit sa gabi, umiiyak tayo. Pero sabi nga, gumigising tayo para sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Ayan, sabi nga po, at kung sa pahayagan po, ito ang kanyang pahayag Pilipinas. Tignan mo, nakatayo ako at kumakabot sa pintuan. Kung diringgin niyo naman ang aking tinig at bubuksan ng pinto, papasok ako at kakain akong kasalo. So, kumatok ang Panginoon. Binuksan natin ang ating mga pulis natin. At ano po ang sabi niya? Siya'y papasok at kakain ang kasalo natin. At sabi nga, ito, isa sa pinakadahilan bakit na nangyari po sa ating buhay. Ano po? Yung pagsalo, pagsama ng Panginoon sa atin. Ano po? Isa sa pinakadahilan bakit. Na, kapag alam natin, kasama natin ang Panginoon, kasalo natin ang Diyos sa lahat ng bagay, sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, nagbibigay sa atin ng kapayapaan, ng kagalakan, at ng kakontentuhan at marami. Kaya, alam mo kapatid, hindi ako nakadating ng bahay. Pagpatay ng magandang bahay, nakabigay ng sasakyan, may business o whatever, isa sa pinakadating ng bahay. Yung makasama at makasama natin sa bahay. Makasama natin siya sa anumang hamon na atin. Palagpakan ko. Amen.